Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Habang painit na painit ang panahon at painit ng painit ang mga nangyayari sa ating paligid, nawa ay hindi natin makalimutan na mas piliin ang magmahal. Pakisabi nga sa katabi, magmahal ka. Pero tabi-tabi lang, no? Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin at inuunawa mo kung ano talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Dahil sa ating ebanghelyo, narinig natin na tayo po ay inuutusan. Ibinigay ni Jesus ang kanyang utos sa mga alagad at magpasa hanggang ngayon, ibinibigay ang utos na ito na tayo po ay umibig. Pero yung pag-ibig ay dapat katulad ng pag-ibig na ipinakita ng poong Jesus Nazareno, kumpara sa pag-ibig na sinasabi ng mundo. So mayroong paraan ng pag-ibig na ipinakita sa Jesus, mayroong sinasabi ang mundo na dapat ganito ka magmahal. Sino na ba ang mga umibig dito? May mga umibig na ba? O baka nagkamali ka lang ng pag-ibig? Lalo pa sa panahon ngayon, no, sa generation na sinasabi nga, napakadaling magbitaw ng I love you. Napakadaling magsabi ng I love you na hindi naman talaga nauunawaan ang kaakibat ng salitang iniibig kita. Minsan, meron pong humingi ng payo sa akin, no? Teenager. Sabi niya, "Father, meron po nagkakagusto sa akin. Siya ay 16 years old. Yung nagkakagusto sa kanya, 14 years old.
Makulit po, Father eh. Alos sunod na ng sunod. And pakiramdam ko po, nahuhulog na rin ang loob ko sa Kanya. Parang mahal ko na siya. Sabi ko, tigil-tigilan mo ko ng mahal-mahal na yan, ha? Sabi, hindi, Father eh, kasi talaga mahal. O sige, mahal mo ba talaga? Opo. Sige, pag-aralin mo. Ay, wag naman, Father. Na para bang ang pag-ibig ay laging dapat masaya lang tayo. Napakadaling magsabi ng mahal kita kapag okay kayo. Minsan, ipaglalaban nyo pa yan. Di ba? Kung sa mga karanasan ninyo, pinigilan kayo noon. Sinabihan kayo ng magulang, ng kaibigan ninyo, humanap ka ng iba. Huwag siya. Pero ang sinasabi ninyo, siya ang tinitibok ng aking puso. Kaya kahit anong pagbabawal, sige lang, tuloy pa rin. Ipinaglalaban ninyo. Matapos ang 1 taon, ba't naghiwalay na? Ayaw na po namin sa isa't isa. Kasi minsan, naku-confuse tayo. Alin ba talaga ang tumitibok? Ang puso o ang puson? Alin sa dalawa ang dahilan? Tandaan niyo po ha, ang pag-ibig, hindi yan basta tumibok lang. Ang pag-ibig, hindi yan yung basta, ay nandyan si Cupido, pinana kami, nagtagpo ang mata namin, kaya kami na. Ang pag-ibig ay dinidesisyonan. Pag nagkita kayo, nakita mo siya, magdidesisyon kang, ito ang gusto kong mahalin. Hindi dahil siya ang itinibok ng puso mo, kundi ito ang gusto mong mahalin, ito ang gusto mong paglingkuran, ito ang gusto mong pag-alayan ng iyong mga sakripisyo dahil nakikita mong siya rin ang kukumpleto at magpapasaya sa iyo. Pero huwag mong idama yung tibok-tibok na yan. Ang dami nga sa inyo dito nagsasabing, mahal po namin ang isa't isa. Pero hanggang ngayon di ka pinakakasalan. Nasaan na yung pagmamahal na yan na sinasabi mo? Kailangan mo sundin. Ano ba ang utos ng Diyos? Kung gusto niyo magsama, ay di magpakasal. Kaya nga sinasabi natin, sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo kung paano ko kayong iniibig. Di ba? Okay, sabi nga sa katabi, mahal ka ng Nazareno. Uy, mahal ka ng Nazareno. Diba? Kaya anong dahilan para malungkot ka? Kasi napapalungkot sa'yo, nagmamahal ka, hindi ka pwedeng mahalin. Yung minamahal mo, may asawa na. O kaya naman, yung minamahal mo, gusto mong mahalin, iba ang trip, iba ang gustong mahalin. Ay bakit ka nalulungkot? Ang pag-ibig na binigay ni Kristo, basta nagmahal lang siya. Tanggapin siya o hindi, basta't magmamahal siya. Period. Pero kung mananatili sa kanya yung nagmamahal yung minamahal niya, sigurado, sasaya ang taong nagmamahal sa poong Nazareno. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahalin mo ang Nazareno. Pinili tayong mahalin ng Nazareno. Kahit na minsan wala nang pumipili sa iyong magmahal, pero panghahawakan mo dapat, pinili ka ng Nazareno na mahalin. At tandaan mo rin, sana matuto tayo, kasi ito naman lagi yung paanyaya sa atin, ang matuto sa kung paano tayong minahal ng Nazareno, nang sa ganon, tayo rin ay magmamahal ng katulad niya. Yung pagmamahal na hindi nakakasakal, yung pagmamahal ay dapat nakakapagpalago sa inyo. Pero ulitin ko po kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kailangan mong pagnilayan, kasi kailangan mong magdesisyon, kasi ang desisyon na yan ay panghabang buhay. Sa pagmamahal, sa hirap at ginhawa. At sa pagmamahal, ikaw ay handang magbigay. Kahit hindi ka bigyan, ikaw ang magbibigay.
Kasi kaligayahan mo, kaligayahan ng isang tao ang magbigay ng pag-ibig. Kaya huwag kayong masyadong magpa-apekto sa mga napapanood ninyo, no? Na minsan naririnig ninyo yung mga linyahan na naubos na po ang aking pagmamahal sa Kanya. Hindi nauubos ang pagmamahal. Huminto ka lang. Kasi kung yung pagbabasihan natin, pag-ibig ng Diyos, kahit kailan hindi naubusan ng Diyos. Kasi kung maubusan ng Diyos, mawawala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. So kahit masaktan ka, kahit lokohin ka, kahit hindi ka bayaran sa utang, magmamahal ka pa rin dapat. Kasi yan ang utos ng Nazareno. Totoo ang pagmamahal ng Nazareno. Walang hinihintay na kapalit. Hindi katulad ng Meralco, mahal ng mahal lang. Ang daming hinihingi, ang daming charges. Pero sa Nazareno, hindi. Siya pa nga ang magbibigay. Pupunta ka dito, ipaparamdam sa iyo ang pagmamahal, aalis ka dito, dala-dala mo ang pagmamahal ng Nazareno. So hindi na uubusan. Ay kung maubusan, paano na yung sa susunod na Biyernes? Wala na. Hindi eh. Kasi kusang nare-recharge yan. Pero yun nga lang po, tayo, sana, no? Pag sa tuwing pumupunta tayo at nagbabalik tayo dito, nire-renew din natin yung pag-ibig natin sa Nazareno. Bagamat napakahirap, no, na mamuhay at napakahirap isabuhay ang utos ng ating Panginoon, no, ng Nazareno na umibig, pero hindi imposible na magawa natin ang kanyang utos. Sana mas ma-inspire tayo. Kasi maraming tao ang mas pinipiling wag nang magmahal. Maraming tao ang mas pinipili na, basta may pera ka, sayo ko. Pag wala ka ng pera, wala na tayo. Basta't may maleta kang pera, mas masaya yan kung may maleta. Pero kung wala na, laglagan tayo, wala na. Ang dami nga nagsisisigaw sa atin nung panahon ng halalan, mahal ko kayo, I love you so much. Ngayon, ano na nangyari? Puro pahirap. Yun ba yung pagmamahal na natutunan nila sa Nazareno? Pero tayo ba, anong pagmamahal ang natututunan natin sa palagiang natin pagtungo dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno? Kaya unawain natin na mabuti. No? Para nang sa ganon, bumalik man tayo sa kung saan tayo, paglabas natin sa simbahang ito, nawa manatili sa atin yung aral, paano ba ako tinatawag ng Nazareno na magmahal? Pakiulit nga, pakisabi sa katabi, magmahal ka. Yun tama ha, yun tama. Wag mo, minsan, yun nga, sabi ko, nakukonfuse kasi tayo sa mga salitang pag-ibig eh. Magmahal ka ayon sa utos ng Poong Jesus Nazareno. Amen.